At least meron tayong spare, meron tayong agad-agad na ipapalit. Yun lang po nasira. Nabili ko siya sa online, itong parts na to. Ayan. Hanggang doon yan sa labas. Anders, around 45 meters po yung lalim. Ito na yung pero ito po yung recommended ko. Kung gusto niyo ng ganito. Ito na Anong araw ba ngayon? Martes. Ang problema pala, meron kaming problema dito sa power source. May lang, pagka purpose na yung mag-grinder doon, yun yung naghahasa. Gano'ng malaking problema. Wala na tayo. Hindi na sila mahirapan. Ang pinaliligo kasi nila dito, yung mga gumagawa. Ayan. Tapos yan, ano pa po ito? Babaping pa yan, hindi pa po tapos yan. Medyo ganda-ganda nito. Ito yung project. Good morning. Ay mga boss. For today's video, sa Bulacan po tayo. Lalagay ko itong submersible pump na nirepair ko kahapon. So, install natin. Tapos nakabili na rin po ako ng bago. Ilalagay natin. Dala ko ng tools. Tools natin. Grabe tubo. Kailangan natin ito. And then submersible kunin ko. Nahihirapan po kasi sila sa doon sa tubig. Mahina yung tubig doon sa sa Bulacan project. So kailangan nila to. Hindi ko pa na-test to kung okay po siya. Kasi yung pong control box nito naiwan doon. Ayan. Test po natin doon kung okay siya. So ito muna ilalagay ko. Tapos yung isang binili kong bago, iiwan ko doon. Yun po yung magiging spare. If ever na magka-problema, at least meron tayong spare, meron tayong agad-agad na ipapalit. Tapos i-repair to. So, yun. So, at least hindi po hassle sa owner din kung sakaling masira naman to. Tumagal naman po ito. Halos nasa 6 months to. Yung kanyang rubber, yun lang po nasira. Nabili ko siya sa online, itong parts na to. Ayan, parts na yan. Nasa 1,500 yata, may get 1,700 pati shipping. Ayan. Submersible na screw type. So tara, sa Bulacan tayo. Okay. Ayan, nandito na tayo. Dito po sa Bulacan. Bulacan Project Pandi. Nag-ano na po sila dito pala. Naghahasa na kami ng flooring. Pero meral ako. Bas biglang bumuhos yung malakas na ulan. Ayan, bumili din ako ng pintura. Ayan, bale inocular po nung meral ko itong poste. Ang sabi nila isasabay daw po yung paglipat nito dun sa aming electric na in-apply. So isasabay nila, ibig sabihin yan daw nila ipa-project nila para hindi daw po wala daw babayaran, sabi ng nag-ocular kanina eh. So tingnan natin kung ano yung mapag-uusapan.
Ito na yung ano, submersible. Ito yung nirepair ko. Testingin muna namin na yung control box niya. Kailangan kasi nakakonect siya doon para matesting bago natin lalagay. Tapos ito yung sa bago. Ito yung sa bago. Control box ng bago to. Ito muna ilalagay natin kung uubra to para habang ongoing ang construction, ito muna luma. Pagka siguro okay na, kung gustong papalitan ni owner na ilagay yung bago, so ilalagay na lang natin. Madali lang naman hugutin yan. Ayun po yung pipe nyo. Tubo na yan, yung PPR na yan, yung hinugot namin. Hanggang doon yan sa labas. Ano po yan, nasa 148 feet o kung sa meters natin, convert natin sa meters, nasa 45 meters, around 45 meters po yung lalim niya. Tapos may dala akong doon, hindi, pantugdong. Tsikatang sakin. Pandugtong. Ito yung casing. 2 inches. So, pasok po yung diameter ng submersible sa 2 inches casing. Para makaligo na. Halaligo ka ta. Kukunin ko yung bandugtong. Mga pintura. Mga ano to. Nandala ko pala. Yung pang ano dun sa wall. Pang top coat. Testing po. Yung submersible na nirepair natin. Kung ano. Yun. Mandar. Mandar na. Okay na, okay. Okay, successful. Sige, pwede na ano yan. Laglag natin. Wow. Order pa ako nun para may reserva pa tayo. Lalaglag po dyan. Sa tubo na yun. Wala na eh. Ang kuryente yan. Maba na. Maba yan. Ito yung tinatawag na impeller type mga boss. Hugutin mo itong wire. Ibuhan mo nga papasok doon. Ayun yung impeller Yan, mahaba. Kakaiba nila Yung isa hanggang dito lang yun. Halos nasa 2 feet lang. Pero yan mga boss, haba. Ibuhan mo nga papasok doon sa casing na 2 inches. Same lang naman po yan. Same lang po yung kanilang diameter. So pasok yan. Pasok no. Naglag mo. Hindi mo na makuha yan. Huwag na naglag yan. Ayun yung impeller type Haba siya. Ito yung impeller. So, hindi po siya tulad ng isa na ano yun, screw pump. Rubber naman sa kanya. Kasi ito yung niya 48 meters. So kaya niya 48 meters. Nasa 45 meters lang naman to So kaya naman niya. Okay. Sabi muna natin yan, lagyan mo dun sa box. Ayan mga boss, nag-umpisa na po akong mag-asa. Ito na yung flooring. Ayan siya. Ayan. Tapos yan, ano pa po ito, ibabapping pa para kuminis, and then tatapingan po siya ng pampakintab or magiging ganito siya. Ano po siya. Nahasa na. Pinalitaw natin yung yung graba. Ganda. Ang lahat po ng say, ganito po yung niyan, finish niya. Ganun din dito sa may walk-in closet. Siyang ganda. Ba? Ito yung pinaka master bedroom, maganda po niya So yung mga ilaw naman yung re-ready ko niyan, mga ilaw dito para magka-ilaw na.
Tapos ito, ano po ito. Ayan, stoko. Dala ko na rin yung pang pang top coat dito. Matte lang naman po yun. Ang gagamitin pala natin dyan mga boss, ang ipapahid po natin dyan is matte shield. Nasaan na ba yun? Ayan, nag-aasang rin sila dito sa area na to. Nonyo kaya bidetang kaya, pintura. Ano yung bibado nila? Nonyo lagyan dito pintura. Ano ni? Ito, dinasayang din to. Nangyari na to. Nakasto ko na rin po yan. Kasi ito yung papahid natin dyan. Poison matte shield. Matte shield. Sa wall po ito. Ano tayo? Kain, man. Ayan, ito po yun. Ito po yung gagamitin para sa pang top coat ng stako. Matte shield. Hindi po sponsor si Boysen, pero ito po yung recommended ko. Kung gusto niyo ng ganitong finish, pwede niyo siyang apply ng matte shield. Ayan, magiging maan lang po ito. Hindi siya glossy, kaya nga matte. Kung gusto niyo ng matte, ito na Anong araw ba ngayon? Martes tayo ngayon. So, halos patapos na rin to. Papa-apply ko na kasi ng ng matte shield para pagka binagbag po yung scaffolding na yan, so malinis na yan, tapos na dyan sa taas. So yung pag-install naman ng ilaw, pwede na tayong gumamit ng ng scaffolding. Pero mas better na habang nandito tong scaffolding na to, ipiprepare ko na rin yung mga ilaw dito para pagka-install ng mga design, nandun na sa taas. So may check natin. Kain muna tayo. Ayan na siya. Ayan. Ganda nito, lalo na pagka natanggal na po yung scaffolding, nilitaw na po yung pinaka high ceiling nito. Halos taas po niya. Siguro touch ako, nasa 6 meters na to and taas, second floor high ceiling. Ayan, dito huli na po ito sa deck. Medyo maulan po. Ito yung pwesto nitong namimintura nitong mga ito yung mga tubular na design. Ayan, pantay pa po nito. Dito po, yan din po yun. Ito pinaka-black na ceiling na to, magiging background lang po yan. Ito na po yung mga natapos na. Ayan, lalagay po dyan sa ceiling. Halos lang yung space nya. 4 inches, parang ganyan. Ayan, ganyan lang po yung space nya. So pagka nasa ceiling na yan, ganda yan. Ceiling fan doon, and then pin light. Pin light lang po yung ilalagay natin dito. Ang problema pala, meron kaming problema dito sa power source. Itong compressor na to mga boss, ano po ito? 2 horsepower. Ang power source kasi namin dito, nakikisaksak lang po kami dito sa tabing bahay. Wala pa po kaming kuryente. Ang sabi daw sa Meralco, pagka na daw na functional na o natapos na yung aming electrical, doon nila ilalagay yung kuryente, which is nakausap ko rin kanina. Ayan, ipiprepare na namin yung yung service entrance doon dahil baka schedule na nila yung paglagay, and then itong poste, hindi ko alam kung totoo po yung sinasabi niya na isasabay na i-move itong poste na to. Hindi ko alam kung dadalhin doon sa gawin doon sa kabilang side or dito sa kabilang side. Isasabay na daw nila yan. Ipa-project daw nila. Project. Para daw wala na babayaran yung may-ari or hindi ko po alam kung totoo yung sinasabi nila. So ayan. Kaya hindi po pwedeng sumabay itong compressor
sa mga nagagrinder. Nagagrind doon, naghahasa. Pagka kasi sumabay ito mga boss, nasusunog yung yung pusaksakan, tapos sa ng bahay, baka masira yung kanilang electrical doon na sinasaksakan natin dahil po malakas po sa kuryente ito. 2 horsepower po ito. Kaya mamaya na lang pagka po tapos na yung mag-grinder doon, yung naghahasa. So doon mag-i-spray itong gumagawa dito. Hindi po siya pwedeng sumabay. Nasusunog yung kanilang saksakan doon sa ibaba. Pagkasabay-sabay. Ayun sa kabila, tulad ng sabi ko sa kabila, baka masira electrical. So lalong lalaki yung ating i-repair pagka nasira yun sa kanila. So lalong malaki yung problema. Wala na tayong kukuha ng power. So ayan, muna siya ngayon, hindi muna gumagawa habang mayroong nag-grind. Pagka natapos na yung nag-grind siguro, ayun na pala yung store ko. Siguro mga boss, next week na balik natin dito. This week kasi ito na yung punta natin. Tapos sa susunod na linggo na tayo, once a week po ako kung pumasyal dito. Pero yung sinabayaw, pagka may kailangan sila dito, pinapatakbo ko naman sila dito pagka mayroon silang kailangan ng materyales. Ayan. Tapos itong railing na to, black po yung pintura nito. Black paint, tsaka itong hagdanan, kulay black. And then tsaka itong na to, I-beam, black po ito. Tsaka itong steel decking black, and then lalagyan din po ng design na tubular tulad sa Kisame din sa taas. Meron din po tubular din ang gusto ni owner. Yung I-beam mo, laki, industrial. Dito sa area na to, hindi pa kami makapag dito, makapag-flooring dahil po yung mga scaffold kailangan muna matapos to. Stock ko na rin doon. Tsaka pala itong sunken. Itong sunken halos hindi na ganun kadami yung tubig na misibol. Tatapingan pa naman kasi po ito. So baka hindi na siya pasukan ng tubig pagka waterproofing na rin yan. At yun itang kain na Enel, itang mat shield na. Ipami kain na, mat shield muna po na may lagay na rin. Baka nito, abagbag ka na yan. Oh. Ayan, sana matanggal na to para pagka matapos na po dito naman tayo sa labas magpo-focus. Ayan, dito sa labas na natin yung yung canopy rito, tsaka yung bakod. Ito yung tubo. Ayan papasok nyo na. Ayan, simula doon mga boss. Ayan yung tubo. Ayan, hindi nyo yung gaano kalalim yan. Ayan, papasok yan doon. Ayan yung papasok doon sa mga boss, doon sa defuel. Silipin natin. Ayan, magkakatubig na sila dito. Hindi na sila mahirapan. Ang pinaliligo kasi nila dito yung mga gumagawa. Ayan, tubig ulan. Meron tubig na pala. Nilalaglag na ni Utol. Tuloy yung haba na yun, 148 feet or 45 meters ang haba po niya. Alam mo ng kopling na po dating bibitaw ko rin Balagyan, hindi na ako Oh, yung malalaki.
Yung malalaki po kasi submersible, yung for example, yung D3 na submersible, kailangan po meron ng ano yan, mga lubid. May posibilidad po kasing matanggal yung pagkadugtong ng PPR, or yung iba kasi gumagamit din tubo na GI pipe, so may posibilidad na malaglag. Submersible. Wala po mamalang pogi ah. Wala, may basalo. May basalo. Wala akong makakawal dyan. Haba. Ang haba-haba. Ganun din dito. Stuko rin po yan. Stuko finish. Haba pa, Mike. Sobrang lalim pala nito. Oo, hindi mo yung haba na yan. Haba na. Sa amin eh, 3 tubo lang. Ayun, baka malasan. Umulan na. Dito ka, huwag kang papaulan. Mamaya magkasakit ka ba? Lalong mapeperwisyo. Yun. Okay. 45 meters lang. 148 feet. 148 feet. I-convert natin sa ano, sa yung mga boss. Ano siya? Sa feet, 148 feet. 148 feet is nasa 45.1104 meters. Ano? Sa ating conversion. 3 feet is equal to 1 meter. Haba niya. Kunti na lang. Ano na lang, nasa 6 meters ay ano? 3, 6, 10 meters. 10 meters na lang. Ayan, yung puluma pa yan. Mabas yung pang screw pump yan. Yung bago, di ko muna install. Hindi ko kasi expected na mapapa-obra pa natin yun. So, sayang naman kung ano. Yung bali yung bago, magiging ano lang po muna yun. Backup na lang pagka nasira ulit yan. Pansya ko, matatagal pa naman bago masira siguro yan. Siguro matatapos na tayo dito. Para yung bago yung magiging water source nila pagka nandito na sila owner or ano na. Kaya tapos na tayo. Konti na lang. The moment of truth, hindi ko alam kung papalit niya pala or maiakyat niya. 45 meters ang lalim. Yan. Okay. Ano yung wire? Yan. Yan. Oh, testing. Arap po dito. Yan.
working. Yun na. Wala. Yan. Malayo lang talaga. Mahaba yung sinakbo. Ano? Ito na. Tubig na sila. Pagka medyo mababaw, for example, 20 meters, 30 meters, mas malakas po ito. Kasi lumalalim. Siyempre, yung gravity, medyo bumibigat yung bato niya ng tubig. Humihina. Siguro sa tansya ko mga 4 liters every 1 minute. Baka hindi lang. Malakas ka na rin. Nakakaligo na kayo ng malinis na tubig. Nasa po ito? 0.75 horsepower or 3/4 horsepower. Yan tingnan niya, ang minum yan eh. Nasatol niya naman. Walang minum. Malalim kaya yan? Nasa 8 tubo ba yan? 45 divided by 6. Nasa halos 6 meters isang tubo. Divided by 6. 7.5 na tubo. Ayan, ito po yung ginagamit naming pangasa. For wheel cup. Para kain yung pinaka-flooring. Alam ito yung piniliwasan mo lang utang na. Pagka umiinit yung grinder kasi mga boss, pag ganyan, daling umiinit yung grinder. Persado siya. So, dalawa para pagka umiinit, pahingayin muna, doon siya naman. Tapos yan, ano pa po ito? Babaping pa yan, hindi pa po tapos yan. Medyo mabusisi lang siyang gawin. Ayan, tulad yan. Pero pagka natapos naman siya, magiging ganito yung itsura niya. Ayan, magiging gloss. Ang ganyan po yung finish niya. Maganda siya. Tulad sabi ko mga boss, madali siyang i-maintain. Hindi tulad ng tiles. Pagka yung tiles kasi may posibilidad na umangat, mabasag. So ito, concrete na yan, matigas na po yan. Talagang hard materials po siya, concrete. May ma-chip man or may mabungi, madali po siyang i-repair. Semento lang or aprasong semento lang marirepair mo. Di tulad ng tiles, pagka may nabungi, kailangan mong tanggalin yung isang buo para lang mapalitan o ma-repair. Tapos napakahirap pang i-repair. Ganda. Ang ganda pagka natapos po ito. Ang ganda-ganda nito. Ito yung project na critical man, na delay man, pero maganda naman po yung kalalabasan nito, for sure. Yung mga pintuan pala, pinagawa ko na rin. Yan, mga boss, ito po yung sinatawag kong control box. Ba? Okay na. Malinis na po ito. Dito na rin sila umiinom ng tubig. Pero pagka may pressure tank na yan,
At mag-automatic na po yan. Okay na yung tubig nyo. Okay na yung dandanam nyo. Ayan na, mga boss, iwan na po natin sila. Yun, laking tubig dito sa sa tabing lote. Okay, let's go. Nandito na tayo sa San Luis. Yung nagbebenta ng isda rito. Tingnan natin. Ito yung isda. Ano? Agos. Lakas ng agos. Gurami. Tilapia. Ganun siya nakalalaki panghiniyaw. Kaya may akaumang law ka ni bukas. Kanan mo lang yan, lagarta. Mga inumang da. Makalabog banda ka rin. Baha na raw dito sa sa bandang harapan. Pero may tinurong daan sa akin si ate. Yan dito. Dito daw kakanan tayo. Punta ron. Dito daw pag diniretso natin to, malaki daw ang baha. Tara tingnan natin. Dito baha na dito. Rage is temporary, peace is Ay eternal. naman yung Fortuner mas mataas yung sa atin. Head northwest. In 200 meters, turn left. Ay, dito lang. Ayun, dito yung daan na isa. Dito tayo dumaan, malalim. Yun lalim halos hanggang na. Hanggang halos hanggang baywang, ayad baywang. Lampas binti. Malalim po ron. Buti rito, medyo mababaw lang, ayan. Turn right. San Luis, dito sa San Luis to.